Ay nako, JC, yan ka na naman eh. Ang sabi ko sa'yo, i-check mo tapos linisin mo yung jeep bago tayo lumarga sa ulimbiyahe natin. Hindi yung puro pagpapapogi na naman sa magagandang chicks ang inaatupag mo. Pambira ka talaga, oo. Bossing naman eh. Huwag mo naman akong sigawan at napapahiya naman ako sa mga chicks, oh. Mukhang tumatalab na nga ang papogi points ko sa isa eh. Tignan mo. Oh, saka ka pa naman umentra yan. Ay nako, panira ka talaga ng diskarte. Panira mong mukha mo. Hindi ba't may jowa ka na? Tapos kung sino-sino pang pinupormahan mo. Kung di ka ba naman tinamaan ng lintik na mahilig sa magagandang chicks, gusto mo isumbong kita kay Margaret, ha? Sabihin mo lang. At lagot ka sa tatay nun na pulis. Naku po, butas ang bunbunan mo, panigurado ko. Naku, wag naman boss. Mahal ko yun eh. Sige na nga. Gagawin ko na po ang pinag-uutos nyo, kamahalan. Palibasa. Matanda kang binatang saksakan ng pangit at walang gustong pumatol. Kaya naninira ka ng trip ng may trip. Ano sabi mo? Bubulong-bulong ka pa dyan, ha? Naririnig ko naman. Makapangit ka dyan at walang pumapatol, ha? Yun ang akala mo. Pero wala kang alam sa buong kwento ng buhay ko. Umaasa ka lang naman sa mga chismis, eh. Sige na. Linisin mo na at i-check mo na kung may sira ang jeep natin para maayos ko mamaya. Nakakausapin lang ako saglit. Tapos, i-check mo maigi, ha? Tandaan mo, mga buhay natin at ng mga pasahero natin na nakasalalay. Sa mabusisi mong pag-check, ha? Kailangan ligtas tayo sa ulimbiyahe natin. Naiintindihan mo? Para kang sirang plaka. Sige na boss, umalis ka na. At sa ulado ko na ang mga sinasabi mo. Sa pogi kong to, kailan ba ako nagmintis? Saka, sa hiya ko na lang sa mga magiging pasahero nating beautiful chicks. Hindi pwedeng pumangit ang jeep natin at baka puro pangit nila sumakay. Ang ending, baka lalong pumangit pa ang driver. Diyan ka na, bossing! Si Raulo! Kapag nadatnan ko lang ang jeep na pinabayaan mo, babangasan ko talaga ang pagbumukha mo. Tignan lang natin kung magiging chick boy ka pa. Sige na. Naroon na kami sa terminal ng 35 anyos na konduktor kong si JC. 5 taon lang ang ibinata niya sa akin na 40 naman. Siya yung tipong nabiyayaan lang ng konting kapugian ay akala mo na kung sino bang matinik sa magagandang chicks. Bandang hapon na noon at huling biyahe na ang pinaghahandaan namin. Bali may kalahating oras pa kami sa pila kaya nilakad ko na ang pagbabayad ng butaw para sa susunod na 1 linggo. Pagkabayad ay binalikan ko na kagad si JC. Sinadya ko siya para mahuli ko kung ginagawa ba talaga ng maayos ang trabaho o chicks na naman ang inaatupag. Pero iba ang nadatnan ko. Sa halip ay kausap nito ang pagala-gala na baklang manghuhula na si Pundadora o Dora sa mas maiksing tawag namin dito. Mas matanda naman ito ng 5 taon sa akin. Kahawig nito at kaasta yung sumikat na baklang magpapare sa social media na nakilala sa katagang lilipas din yan. Ano, Dora? Anong nakikita mo sa poging palad ko? Makakadali ba ako ng 5 magagandang chicks mamayang gabi, ha? Sabihin mo na. Ay, sandali. Ano kaya kung ako na lang ang dalihin mo? Chicks din naman ako, ha? Hindi, joke lang. Alam ko naman na hindi ka pumapatol sa mga katulad ko, eh. O siya, ito pala ang nare-read ko sa mga palad mong makalyo. Serious to, ha? Hindi ako nakikipagbola-bola. Teka. Ay, ang sabi rito, avoid mo muna ngayon ang isang bagay na want mo. Hala, ano kaya yun na want mo? Tapos, ay embrace mo naman daw yung bagay na sobrang di mo want. Dahil yun daw ang magsisave sa inyong dalawa. Ha? Bakit sa amin dalawa mag-isa ko lang naman? Niloloko mo yata ako eh. Diba, kasama mo ang driver mo si Jose. Where na pala yun? Nagtataka nga ako At bakit nasama siya sa reading ko Dapat yata ay ma-read ko rin ang palm song niya. Malay natin, baka meant to be kayo
kaya nasama siya. Sira ulo. Huwag mo nga kaming igaya sa'yo. Hindi kami bakla na katulad mo, no? Ay, ito na pala si Bossing eh. O yan, sige na. Basahan mo na rin siya. Ayusin mo lang ha. At makakatikim ka talaga sa akin, bakla ka. Ay, gusto ko yan. Ipapatikim. Joke lang again ha. Baka mamaya mapikon ka. O sige na. Ibulsa mo na yung kamao mong malapakyaw at ayoko maging punching bag, no? Sayang ang exotic beauty ko na gift sa akin ng moon and the stars in the skies. Baliw ka talaga, Dora. Pero mabuti na lang at ikaw nandito. Akala ko kasi puro chicks na naman ang inaatupag ditong si JC. Oh, sige, ito pala ang palad ko. Basahan mo nga rin ako. At kung sakaling hindi rin maganda, magawan ka agad ng paraan, di ba? Okay, akin na ang palad mo. Ayun. Abracadabra sis bumba kludum. Nako, ito naman ang nariread ko sa pamsong mo, Jose. Nako, serious din ito ha. Hindi ako nagloloko. Ang sabi dito, may dala ka raw na something na aakay sa'yo para makipaglandian ka kay kamatayan. Ang something na yon ay dapat mo raw i-throw very very far away bago sumapit ang evening na so dark and gloomy. Una, ay pareho kaming napakunot ng noo ni JC. Nagkatinginan pa kami na medyo may konting pag-aalala dahil parehong negatibo ang nabasa sa amin ni Dora. Pero nang sumenyas ito na nababaliw lang si Dora, ay sabay na lang kaming napailing at napatawa. Kalokohan naman yung hula mo sa amin, Dory. Pinaglalaruan mo lang kami at gusto mo lang matyansing ang mga palad namin no? O ano, masaya ka na ba? Na nakahawak ka na ng kamay ng barako? Anong pinaglalaruan ka dyan, JC? Hoy, for your information, 95% ang probability na nagkakatrue sa mga hula ko, no? Don't me. Kung ayaw nyo maniwala, hindi ko na kasalanan yon kapag may nangyari sa inyo masama. Chancing kapag nalalaman dyan. Tsaka, hoy, saka mo ko sabihang mananansing lang kapag hindi nagkatotoo mga sinabi ko. Diyan na nga kayo. At namabad mood lang ako sa inyo. Piling nyo naman sobrang popogi nyo, no? Pero sabihin ko sa inyo, mas guwapo pa ang apam kong boyfriend sa inyo. Maka-walkout na nga. At nang makarampa na over there. Pagkaalis ni Dora, ay ipinagsawalang bahala na lang namin ni JC ang mga hula nito sa amin. Pagkasuri ko naman ng jeep, maayos na talaga ang lagay nito para sa huling biyahe, ay humanda na kami. Kami na rin ang susunod sa pila at magpupuno na rin kami pagkatapos nun. Boss, sandali lang. Paano pala kung totoo yung hula ni Dora? Kung sakali, dapat ay may pangontra tayo. Naku, wag mo nang isipin ang hula ng baklang yun. Nakikita mo tong suot kong medalyon. Ito ang pangontra natin. Makapangyarihan daw to, sabi nung matandang antingero na pasahero natin kanina. Ibinigay niya to sa akin. Kaya walang mangyayaring masama sa atin. Paano boss? Kung yan pala ang tinutukoy niyang bagay na dapat mong itapon bago maggabi. Sira ulo ka ba? At ito pa talagang importante na proteksyon natin ang itatapon ko. Kung may dapat man akong itapon, siguro tong luma ng porselas na kadena na regalo mo dati sa akin nung birthday ko. Humihigpit na rin lang At yumayabang palalo nagbigay sa akin. Kaya mabuti pang itapon ko na lang to. Grabe ka naman sa akin, boss. Ibalik mo na lang sa akin yan kung ayaw mo na. Kesa itapon mo. Ikaw rin na nagsabi. Huwag na natin isipin yung hula ni Dora, di ba? Oh, ay saksak mo sa baga mo. O siya, pumesto ka na, tayo na nasa pila. Magtawag ka na ng mga pasahero. Huwag kang mapili Baka mamaya matagalan na naman tayong makapuno dahil puros magaganda lang ang pasasakayin mo. Makukutusan na talaga kita Sige na, umayos ka. Oo na, boss. Ikaw naman palagi na susunod Kaya, puro simpangit mo lang ang pasasakayin ko sa jeep natin para magsawa ka sa mga kamukha mo. Hoy, tumahimik ka
Kapag ako naasar sa'yo, bukas iba na ang konduktor ko, maniwala ka. O ano? Aangal ka pa ha? Hihirit ka pa? Sabi ko nga, boss, hindi na ako magsasalita. Masyado ka naman pikon. At nagtawag na nga ng mga pasahero si JC kahit todo busangot. Rizal! Rizal kayo dyan, Rizal! Oh, huling biyahe na! Wala na kaming kasunod! Rizal! Rizal! Tulad ng dapat kong asahan, ay hindi nga naging mapili si JC. Mabilis na napuno ang jeep. Pero, nang dapat ay kakalampagin niya na ang jeep para paandarin ko na, ay biglang may isang magandang dalaga na nagmamadaling humabol. Ang siste, pinasakay pa rin niya ito kahit halos seksikan na. At talagang nagpababa pa siya ng isang pangit at matandang lalaki. Siyempre, ay galit na galit yung matanda at pinagmumura si JC. Ang ginawa ko ay tinawag ko ang matanda at pinatabi ko na lang sa kaliwa ng mismong upuan ko sa driver's seat. Di bali nang medyo hindi ako komportable, basta hindi lang maiwan sa biyahe ang matanda dahil kawawa naman. Dahil huling biyahe na. Buwisit talaga ang konduktor kong yan, no? Pagpapasensyahan niyo na po at makakatikim talaga sa akin ng sermon niyang pagkatapos ng biyahe. Kakaltasan ko rin ang sahod ng lokong yan. Pagsasabihan ko rin po na sa susunod, kapag nagpababa ulit ng hindi naman dapat, ay papalitan ko na siya bilang konduktor. Tignan lang po natin kung di magtanda yan. Abay, napakasira ulo talaga. Akalain yung pamabain kayo. Nang bumabiyahe na kami at nakalabas na ng syudad, ay nagbubulungan pa rin ang mga pasahero dahil sa ipinakitang ugali ni JC. Patingin-tingin ako sa overhead mirror sa harap ko. Sinisilip ko si JC sa likod. Naiinis na naman ako nang mapansin kong todo paporma na naman ito sa magandang dalaga na pinasakay nito sa halip na pagtuunan ang mga nag-aabot ng bayad. Nagtagal na puro ganun lang ang aksyon nito hanggang sa may ilang bumaba na dahil hindi matiis ang inuugali ni JC. May kaanak naman daw sila sa binababaan nila at doon na lang daw muna magpapalipas ng gabi. Kinabukasan na raw sila babiyahe ulit. Nang pinalipat ko ang matandang katabi ko dahil lumuwag na sa loob, ay sinamantala ko ng pagsabihan si JC. Hoy JC, pwede ba umayos ka? Ano? Popormahan mo na lang ba yung chicks dyan, ha? Yung mga nagbabayad, hindi mo na pinapansin, asikasuhin mo naman. Tignan mo, bumaba yung dalawa at hindi yung panasuklian ng maayos. Anak ka naman toko talaga, oo. Nalulugi tayo sa ginagawa mo eh. Nasaan ba ang utak mo, ha? Nasa ulo mo ba o nasa talampakan? Sige na, sorry na, boss. Kasi naman pinapaiya mo na naman ako, boss eh. Aba, at talagang nakakaya yung ugali mo. Mas ako nga ito napapahiya sa'yo eh. Kaya umayos ka. Mga sir ma'am, pasensya na po kayo. Ang hirap kasing pagsabihan ng konduktor ko ngayon eh. Pero mabait naman po yan. Hindi po nangangagat yan. Sadyang mahilig lang po sa mga chicks na magaganda. Mabuti na lang at naintindihan naman ako ng mga pasahero. Pero napapaismid ang mga ito kapag napapasulyap kay JC. Ang loko naman ay napapakamot na lang ng ulo at hindi makatingin ng diretsyo sa pinupormahan nito. Pinatakbo ko na ulit ang jeep. Nakita kong nag-focus si JC sa pagsusukli sa mga nakapagbayad na. Nang nakakalayo na kami, ay may namataan akong isang babae sa gilid ng kalsada na pumapara para sumakay. Tansya ko ay kaedad lang ito ni JC. Huwag mo nang isakay ang bossing. Baka makikiangkas lang yan eh. Pero sa malapit lang din pala bababa. Ang sabihin mo, ayaw mo lang pasakayin dahil pangit, ha? Hoy, umayos ka JC ha? Kaya angkas o hindi, pasahero pa rin na dapat ihatid sa pupuntahan nila. Si Raulo. Wala naman akong sinabing pangit, boss ah. Ikaw ang nagsabi nun. Hinintuan ko at pinasakay ang babae. Tahimik lang itong umupo. Seryoso ang mukha nito at pasimpleng inoobserbahan ang bawat pasahero. Kabilang si JC. Pati sa akin ay pasimple ring napapasulyap
sa head mirror habang todo yakap sa bag nito na para bang mananakawan. Nang sandaling yon ay naisip kong may kakaiba sa babaeng yon. Naramdaman ko pang parang kumibot ang suot kong medalyon. Naalala ko tuloy ang sinabi ng matandang antingero. Pangontra daw ang medalyon laban sa mga elemento ng dilim. Hindi kaya elemento ng dilim ang babaeng yon. Mga alas 5 na ng hapon nang tignan ko ang oras sa suot kong relo. Malapit nang magdapit hapon, kinapa ko ang medalyon at umusal ng munting dasal. Panginoon Diyos, kayo na po ang bahala sa amin sa biyaheng ito. Iadya niyo po kami sa anumang panganib na nagbabanta sa amin. Hayaan niyo pong maging ligtas ang huling biyahe ito. Salamat na po kagad, Panginoon. Amen. Muli kong naramdamang kumibot ang medalyon matapos kong manalangin. Noon ko napagtantong babalayon na may panganib nga talaga na nagbabanta sa biyahe namin. Kaya naman ay todo obserba ko sa bagong sakay na babae. Maya-maya ay nagbayad ito kay JC. Konduktor, bayad ko. Hanggang sa bayan ako. Ha? Hanggang sa bayan ka talaga bababa? Naku, mamaya ka na magbayad kung totoong sa bayan ka talaga bababa. Sa bayan nga ako bababa. Bakit ba parang duda ka sa akin? Kahit tignan mo pa ang pamasahe ko. Sakto lang na bayad hanggang sa Rizal. Basta. Mamaya ko na kukuhanin ng bayad mo. Ayoko mo nang mahawakan yan eh. Ew! Sus, ang arte naman ng konduktor na to. Makaiw ka, para ka nandidiri sa akin ha. Komo ba pangit lang ako? Ang sama naman ang ugali mo. At least, aminado kang pangit ka. At hindi mismo sa bibig ko nang galing. Che, mahangin. Pasalamat ka. At hindi ako masamang tao. Dahil kung nagkataon, ay isusumpa talaga kita. Salamat naman kung ganon. Wala akong poproblemahin. Napapailing-iling na lang ako sa eksenang yon ng babae at ni JC. Base sa pananalita nito ay naisip kong mukhang hindi naman yata ito ang banta sa biyahe. Hindi naman daw ito masamang tao. Kung gayon, alin kaya sa mga pasahero ang banta? Ang matanda kaya nakatabi ko kanina, pero malabo dahil hindi ko man lang naramdaman na kumibot ang medalyon habang katabi ko ito. Malabo rin namang si JC mismo dahil kasama siya sa hula ni Dora. Pareho raw kaming mapapaharap sa panganib. Sa huli, ipinagsawalang bahala ko na lang ang kakaisip sa banta. Nakapagdasal naman na ako sa Panginoong Diyos. Tama na siguro yun. Tinutukan ko na lang ang pagdadrive. Nang nakakailang barangay na ang nalalagpasan namin, walang ano-ano ay may pumara na naman para sumakay. Isang sexy at magandang dalaga. Lalagpasan ko sana ito dahil puno na rin naman. Pero grabing kinalampag ni JC ang dulong bubong ng jeep. Kaya napilitan akong mapahinto. Miss Beautiful, sakay na. Kasya pa ang isa sa kanan. Hoy JC, anong kasya pa ang isa? Wala namang uupuan na. Meron pa, boss. Hoy, ikaw pangit na babae. Bumaba ka na lang, total. Di ka pa naman nakakapagbayad eh. Itong si Miss Beautiful na lang ang sasakay. Ha? Sira ulo ka ba? Bakit naman ako bababa? Nakasakay na ako. At wala pa ako sa tamang bababaan ko. Saka kanina pa ako nagbabayad eh. Ikaw lang naman tong ayaw tanggapin ang bayad ko. Ano to? May pinapaboran ka bang pasakayin? Mas may karapatang sumakay ang magaganda kaysa pangit, ganun ba? Ang dami mo namang satsat. Kung ayaw mo bumaba, edi sumabit ka na lang dito sa likod kung kaya mo. Pwede naman yun eh. Aba, anong akala mo sa akin, ha? Hitchhiker? Kay babae kung tao pa sasabitin mo ko? Nasaan ba ang utak mo? Wala ka sa katwiran, hoy. Hindi ako bababa rito dahil ako naunang umupo. Ayaw mo? O gusto mong kalad ka rin kita palabas? Naghihintay na si Miss Beautiful, oh. At talagang ipipilit mo pa siyang pasakayin kahit punuan na? Kung mo ba maganda siya at sexy? Aba, maging patas ka naman, konduktor. Mali ang patakaran mo.
Mama driver, ano ba tong konduktor mo? Nasisikmura mo ang ganito kabastos sa mga pasahero nyo? Nako, pasensya ka na, miss ha. JC, ano ba? Ayusin mo yung utak mo. Umaandar na naman ang hilig mo sa magagandang chicks. Huwag mo nang ipilit kung hindi na kasya. Hindi tama na magpapababa ka para lang ipilit yung gusto mong isakay. Isa pa, ako ang masusunod dito at hindi ikaw. Boss, nagmamakaawa tong si Miss Beautiful Isakay na raw natin. Dahil importante raw na makauwi siya ngayon sa kanila sa Rizal. Wala na raw siyang ibang masasakyan Ganon. Sa tingin mo, hindi rin importante na makauwi ako ngayon sa Rizal? Lahat kaming nakasakay rito. Importante na makauwi kami. Hindi lang siya. At kung ipipilit mong pasakay ng babaeng yan, mabuti pa, ay pababain mo na kaming lahat at siya na lang ang isakay mo mag-isa. Total, siya lang naman pala ang importante para sa'yo. Mga ate, kuya, magsibaba na nga po tayo at tignan natin kung ano ang mapapala nila sa pagiging hindi nila patas sa lahat. Siyempre, ay nagulat ako nang sumunod naman ang ibang pasahero nang simulang bumaba ang pangit na babae. Galit na nagbubulungan ng mga ito. Nakuha pang itulak ng ilan si JC sa inis ng mga ito. Alo, sinunod ko talaga ang pangit na babaeng yan. Uy, huwag kayo magsibaba. Hindi ko na ibabalik ang mga bayad nyo, sige. Di sa'yo na ang mga bayad namin. Nakakahiya naman sa'yo. Baka malasin pa kami kung bawiin namin yan. Ayun din, solohin mong isakay yung maganda mong pasahero. Sa nangyaring aberya, ay napababa na ako para pakiusapan at paliwanagan ang mga pasahero. Kay JC naman, ay hindi na ako nakapagpigil at tuluyan ko na itong binatukan sa sobrang gigil ko. Ay naku JC, di mo talaga ginagamit ang utak mo eh. Pinanggigigil mo talaga ako eh. Oh, hetong sayo. Deserve mo mabatukan nang magising naman ang natutulog mong utak. Aray ko naman, boss, ang kati. Inuunyata mo talaga ako. Boss, napapahiya ako. Gunggong, sarili mong katangahan ang nagpapahiya sa'yo. Binatukan lang kita para ma-realize mo. Makaraan ay ang mga pasahero naman ang kinausap ko. Sandali lang ho mga ate, mga kuya. Pasensya na po kayo sa konduktor ko. Ganito na lang ho. Lahat po isasakay ko na at walang kahit sinong ibababa para wala na pong gulo. Saan mo naman isisiksik yung magandang babae? Saka ayoko na sa loob at ayoko makita ang pagbumuka ng konduktor mo, Manong. Baka pwedeng sa harap na lang ako sumakay. Aba di lalo namang ayokong makita ang pagbumuka mo. Tumigil ka na, JC ah. Ikaw na nga ang panggulo. Ikaw pa ang matabil magsalita dyan. Sakto naman yung dalawang lalaki na nakasakay sa harap ng mga katabi ko ay mauuna pang bumaba bago pa sumapit sa bayan. Ang mga ito na lang ang nagpresentang sumabit sa likod ng jeep para may maupuan ang pangit na babae sa harap. Ibig ding sabihin ay kasya pa ang isa sa harap. Naku, salamat naman sa inyo mga tol at nagpaubaya kayo. Ito kasing tarantadong konduktor ko eh. Saksakan ng hangin ng laman ng utak eh. Bossing naman, huwag ka naman ganyan. Sobra na ako napapahiya eh. Deserve mo yan para magtanda ka. Ang hirap mong pagsabihan, samantalang hindi ka na bata. Di paano po mga ate, mga kuya. Magsisakay na po tayo. At malapit na rin pong dumilim eh. Mahirap na pong maiwan kayo rito at wala kayong ibang masasakyan. Tayo na po mga ate, mga kuya. Mahirap po ang ganitong biyahe natin na paggabi na. Alam niyo naman po sa lugar natin, may mga gumagala na naman daw ng mga aswang. Mahirap nang matsyempoan pa tayo. At sana, may mga dala po kayong pangontra. Aswang ka dyan. Ikaw nga mukhang aswang dyan eh. Kung may dapat mang maunang malapa rito, kundi ikaw. At sinapok po mismo sa nguso niya si JC dahil na naman sa masamang sinabi nito. Kahanay ko, boss. Grabe ka naman, baka bumusal siya lang uso ko. Ginulo mo na nga ang buhok ko sa tripling batok mo sa akin kanina eh. Pati ba naman nguso ko gusto mong pasabugin? Sabi ko kasi tumigil ka na. Dumadakdak ka na naman eh. Wala namang kwenta yung sinasabi mo.
Bakit, boss? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Mukha naman talaga siyang aswang ah. At sinapok ko na naman uli ang nguso ni JC. Hindi ka ba talaga titigil ha? Anong gusto mo? Tuluyan ko na sirain yung ipinagmamalaki mong kagwapuhan mo kuno, ha? Ha? Ewan ko sa'yo, JC. Isa pang buka ng bibig mo. At bugbog na talaga ang ibibigay ko sa'yo, makikita mo. Sorry na, boss. Hindi na ako magsasalita ng masama. At nagsisakay na ulit ang lahat ng mga pasahero. Mukhang natuwa ang mga ito sa ginawa kong pamamahiya kay JC. Nakangisi ang ilan, ang iba naman, kung hindi napapailing, ay nagpipigil na matawa. Si JC naman ay parang binatukang kuhol na napapakamot ng ulo at nakayuko. Nahuli ko pang pasimple nitong sinamaan ng tingin ang babaeng pangit habang sumasakay katabi ko sa harap. Ay nako, Manong driver. Paano niyo pong natitiis ang konduktor na to? Guwapo nga, pero mahina naman ang kukote. Ang gusto magaganda lang ang pasahero. Nakakapikon. Ay nako, ewan ko ba. Sa awa ko na lang siguro kaya natitiis ko yan. Wala kasing trabaho yan at palagi lang pinapagalitan ng mga magulang niya. Gumagamit na rin yan minsan ng pinagbabawal na gamot at tinatamad na rin mabuhay. Isinalba ko lang at kinuwang konduktor para naman may ibang mapaglibangan. Ay nako, kailan ko lang naman nalaman na mahilig pala yan sa magagandang chicks Sa hilig nga niyan, diyan naman ako nahihirapang pagsabihan siya. Pagtagal siguro, magtatanda rin yan. Pasensya na po talaga kayo. Kawawa naman pala ang kwento ng buhay niya. Bale, pang-aliw na lang din siguro niya sa sarili niya magagandang chicks para malimutan niya ang estado ng buhay niya. Ngayon naiintindihan ko na po siya, Manong. Kahit papano, nabawasan ang inis ko sa kanya. Pati naman inis ko kay JC ay humupa rin nang maikwento ko ang buhay niya. Sa pagpapatuloy ng biyahe ay naikwento ko pa ang iba sa katabi kong babae. Nang sandaling yon ay napansin ko ring hindi man lang kumikibot ang suot kong medalyon. Ibig sabihin ay hindi talaga ito banta o elemento man lang ng dilim. Ramdam na ramdam ko pa ang totoong pagka maunawain nito sa sitwasyon ni JC. Kung masama itong babae ay hindi naman siguro ito magiging ganon. Hanggang maya-maya ay napansin ko sa gilid ng kalsada na may pumapara na namang sasakay na pasahero. Nagulat pa ako nang makilala ko kung sino ito. Si Dora. Hinintuan ko ito at pinasakay. Dito sa harap, Dora, sakay na! Kanina lang nasa terminal ka. Bakit bigla nandito ka na sa barangay Pinagpanaan? Ang bilis mo naman yatang gumala. At nagulat din ako nang malaman kong magkakilala rin pala si Dora at ang katabi kong babae. Aba, syempre naman. Pinagli ako sa lightning At jeep niyo pa talagang natsyempuan ko. Oy, Shane! What a coincidence again. Pati ikaw makakasabay ko pa. Long time no see Heto, mabuti naman. Ay teka, Manong. Mabuti't pinasakay niyo tong si Dora. Buti, di siya pinagbawalang pasakayin ng konduktor mo. At bakit naman ako pagbabawalang sumakay ni JC Aber? Kasi ayaw niya magpasakay ng pangit. Kung alam mo lang, pinabababa ba naman ako kanina? Komo nga pangit ako para lamang maisakay niya yung isang magandang babae. Ginawa niya talaga yon? Oo nga. Kahit tanungin mo pa si Manong driver. Nagprotesta nga ako kanina Alam mo naman ako, basta may katwiran, paglalaban ko talaga. Sureness ba yon, Jose? Oo, Dora. Alam mo naman ng JC na yan mahilig sa mga gandang chicks at ayaw sa mga pasaherong pangit. Pinahiya ako nga kanina Ay, ganon? Grabe naman yung JC na yan. Nakakaloka. Di, na-hurt ang feelings mo, Friendship Shane. Naman, sagad ang gambuto. Sobrang nakakagigil Ay, teka pala. Bakit mo pala tinatanong kung bakit ako pinasakay? Bakit? Hello? Pangit ba ako, Friendship? Hoy, for your information maganda naman ako. In fact, Angel Locsin ako kapag nakatalikod. Marian Rivera kapag naka-side view.
at Donita Rose kapag naka-look down view. Ganon? Paano kapag nakaharap? Ay, sandali friendship. Tapos na tayo. Tinanong mo talaga yan? Alam mo ba, you hurt my feelings. Alam mo yung mga ganyang klaseng tanong, hindi na dapat tinatanong yan, no? Nakakaloka ka. Sorry naman, friendship. Na-curious lang ako bigla kung sino naman ang kamukha mo kapag nakaharap na. At na-curious ka pa talaga, ha? You know naman na exotic ang beauty ko, no? Well, Jose, patakbuhin mo ng jeep. Okay, Tams. Sa lakas ng impact ng exotic beauty ko, nawawala sa sarili ang isa dyan. Iba ka talaga, Dora. Ang taas din ang kumpiyansa mo sa beauty mo, ha? Exotic pa lang ganyan. Ngayon ko lang nalaman yun, ha? Tara na! At muli ko nang pinatakbo ang jeep. Maya-maya ay napansin kong nanghahaba ang leeg ni Dora. Hindi ko alam kung sa akin ba napapatingin o sa suot kong medalyon. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan, Dora? Huwag mong sabing nagkaka-impact din ako sa'yo, ha? Nagkaka-impact ka dyan. Hoy, hindi, no? Ang sa akin lang, eh. Ano pala yung suot mo? Yung nasa terminal pa tayo, wala naman yung suot mong ganyan, na. Bakit ngayon biglang meron na? Medalyon ba yan? Ah, ito ba? Oo, medalyon nga to. Bigay sa akin ng isang matandang antingero daw na bumaba sa terminal. Proteksyon ko daw to laban sa mga masasamang elemento sa paligid. Makapangyarihan daw ang medalyon na to. Wow, talaga? Makapangyarihan yan? Pwede yung bang hubarin? At titignan ko lang kung tunay bang medalyon yan o ano? Hinubad ko naman ang medalyon at iniabot yon kay Dora. Si Shane naman ay napansin kong napapakunot na lang ng noo at malalim na napapaisip. Minamataan nito ang medalyon habang hawak-hawak at sinusuri ni Dora. Medalyon nga ba ito? Teka, paano nga ba malalaman kung true o fake ang isang medalyon? Ikaw, friendship Shane, baka knows mo. Pagkakaalam ko di ba ang tingero rin ng tatay mo? Ibig sabihin, may nose ka rin tungkol sa mga medalyon. Ha? Ang tingero rin tatay mo? Oo, Manong. At tingero nga po ang tatay ko. Sandali, Dora. Iabot mo nga sa akin na medalyon at titignan ko maigi. Sa hipo lang. Malalaman ko na kagad kung totoo ang isang medalyon o peke. Inabot naman ni Dora ang medalyon kay Shane. Seryoso itong pinakiramdaman ng babae. Pinasadahan ng daliri nito ang mga nakaukit dito at tinangkapan timbangin sa kamay kung mabigat ba o magaan. Idinikit din ito ang medalyon sa pamulsuhan nito. Ano? True ba, friendship? Mabigat-bigat naman siya at hindi rin basta-basta ang pagkakaukit dito. Kaya lang, ay parang hindi ko maramdaman kung mainit siya o malamig. Ang totoong medalyon ay dapat na mainit-init at hindi malamig. So fake siya. Kasi sabi mo, hindi mo maramdaman kung mainit o malamig. Hindi ko pa sigurado kung peke ito o tunay. Pero parang sinadyang hindi kagad malaman. Kaya ganito ang temperature niya. Sandali. May ibang paraan para malaman kung peke ito o hindi. Heto. Hawakan mo muna ang medalyon, Dora. May ilalabas lang ako. May dinukot ang babae sa bag nito. Inilabas nito ang isang botelya na may laman na kung anong mga sul-ngasul na likido. Ano yan, friendship? Langis? Tama ka. Ito ay isang espesyal na langis na pampahid para malaman kung ang isang bagay ay tunay o peke. Lalo na ang mga anting-anting o medalyon na tulad nito. Kapag pinahiran nito ang isang bagay, ay ilalantad dito ang totoong enerhiyang taglay nito. Ay hala! Ba't parang so creepy naman ang sinasabi mo, Shane? Hope na hindi fake ang medalyong ito. Dahil kung hindi, hindi ko na lang din knows kung ano ang mangyayari. So creepy talaga. O heto, tignan mo ginabi pa tayo. Diyos ko, Lord! Relax ka lang, Dora. Nanalangin naman ako kay Jesus kanina Naiadya ang biyahe nating to laban sa kahit na anong panganib. Malay mo, tunay ang medalyon na yan.
O edi, dagdag proteksyon talaga natin yan. Paano nga kung fake? Tapos sa halip na proteksyon ang dala, ay baka lalo pa tayong ipahamak. Ay, gusto ko pa mabuhay ng so long, no? I want more bembang pa sa jowa kong afam. Maya-maya ay bigla namang sumigaw mula sa dulo si JC. Hoy Dora, ang ingay-ingay mo dyan. Ano ba pinag-uusapan nyo dyan? At apam mo na naman ang bukang bibig mo. Maiya ka naman sa mga pasaherong nakakarinig sa'yo, no? Ay, hala. May chismosang pala ka. Hoy, JC, mag-focus ka na lang dyan. I-keep watch mo ang mga pasahero. Saka hindi ka ang topic namin dito, no? Pakailamero ka. Siguraduhin nyo lang, na hindi ako ang topic nyo, Dahil kung hindi, lagot talaga kayong tatlong pangit sa akin. Lakasan mo, dahil kung hindi pa-whisper-whisper ka pa dyan. Oh, yung bayad ko pala, Mamaya ko na i-giveaway sa iyo pagkababa ko. And don't you worry, hindi ko ididikit ang kamay ko sa kamay mo. Baka sabihin mo na naman na chinachansingan kita. How dare you? Pagkatapos sagutin ni Dora si JC, ay inabot na ni Shane mula sa kanya ang medalyon. Pinahira nito ng langis. Maya-maya pa, ay bigla na lang nitong nabitiwan ang medalyon na para bang napaso. Bumagsak ito sa sahig ng jeep. Umalingaw-ngaw ang metalikong tunog nito. Aray! Bakit ganun? Sobrang init niya bigla. Nagtatakang mabilis na pinulot ni Dora ang medalyon. Ha? As in sobrang init ba? Hindi naman na. So ibig sabihin, hindi fake ang medalyong ito? Totoo siya? Hindi ko pa rin sigurado, Dora. Mainit nga siya, pero sobrang init naman bigla. Ibig sabihin, ay hindi siya basta medalyon lang. May kung ano pa sa likod ng medalyong yan. What do you mean? Para ka namang nananakot niyan I'm scared na. Manong, sigurado ka bang ang tingero talaga nagbigay sa'yo ng medalyon na to? Pwede mo ba siyang ilarawan sa akin kung ano mga napansin mo sa kanya? Halimbawa sa suot niya, sa mata niya, sa paraan ng pagsasalita niya, kahit ano. Basta napansin yung kakaiba. Napaisip naman ako ng malalim ng mga sandaling yon. Inalala kong maigi ang itsura ni Mang Carbano. Ang pangalan niya, Mang Carbano. Tama, Mang Carbano. Isang matanda. Ewan ko lang kung yun talaga ang pangalan niya. Tapos katamtaman lang ang taas niya. Matangos ang ilong na matulis na para bang tuka ng agila, parang pakurbang ganyan. Tapos mapuputi na ang buhok niya, pati yung balbas. Tapos maitim siya. Ang mga mata naman niya, malalalim. Parang hindi makatitig ng maayos sa akin nung kinakausap ko. Tapos, may kakaiba siyang amoy na, basta, hindi ko may paliwanag. Para bang pinaghalo-halong amoy ba? Ganon? Oo, parang gano'n na nga. Medyo masangsang sa ilong Alam ko na. Baka'y natural na amoy ng thunders. Para bang amoy lupa, ganon? Hindi, kabisado kong amoy lupa ng mga matatanda Ang sa kanya iba, Dora. Halo-halong amoy talaga, tas mabaho. Base sa description mo, Manong, baka isang gabunan na matandang yun. What is gabunan? Uri ba ng antingero? Hindi. Ang gabunan ay isang uri ng aswang. Isang mabangis, malakas, at makapangyarihang uri. What? Oh my gosh! Aswang talaga? I cannot! Huwag naman sanang gabunan talaga ang nagbigay ng medalyong ito. Pero bakit naman magkakaroon ng medalyon ng isang gabunan, di ba? Malamang nga, napeke ang medalyong yan, Dora. Sandali, at aalamin ko kung ano talaga nasa likod niyan. Dito ko mas malalaman kung gabunan ba talaga si Mang Carbano na nagbigay sa'yo nito. Muling may kinalikot si Shane sa bag nito. Nakita kong isang medalyon din ang inilabas nito. Mas luma at mas malaki kaysa sa medalyon ko. Oh, may medalyon ka rin? Anong gagawin mo? Bigay ito sa akin ni tatay. Palagi kong daladala at nakatago lang sa bag ko. Inilalabas ko lang kapag kailangan. O siya, hawakan mo na muna ang medalyong yan, Dora.
At may iuusan akong orasyon. Ano man na mangyari dyan, ay wag na wag mong bibitiwan. Okay, just make sure lang na safe ako ha. Kapag may nangyaring masama sa akin, friendship, nako, tapos na talaga ang pagkakaibigan natin. At mahina lang ang umusal ng orasyon si Shane. Ako naman ay nag-concentrate sa pagdadrive. Nasa busy highway kasi kami at maraming sumasalubong na mga sasakyan sa kabilang linya. Hanggang sa walang ano-ano ay biglang umilaw ang hawak na medalyon ni Shane. Nakasabay rin ng pag-ilaw ng hawak namang medalyon ni Dora. Oh my gosh! Nagla-light swing ang dalawang medalyon. Shane, anong meaning dito? Again! Oh my gosh! Oh, kumakabog ang bubelya kong flat! Ano pakiramdam mo dyan sa medalyong yan, Dora? Lumamig ba bigla? Oh yes! Very malamig na nga siya. Hoy Shane, sabihin mo kung anong meaning nito. Diyos ko, inikilabutan talaga ang exotic ng beauty. I don't like this! Peke nga talaga ang medalyong yan, Dora. At alam ko na kung ano ang pakay. Kung bakit ibinigay yan sa'yo, Manong. Ha? Anong pakay sa akin? Sa takot ni Dora, ay bigla niyang inihagis sa akin ang umiilaw na medalyon. Lumapag ito sa kandungan ko, pero sa halip na damputin, ay hinayaan ko na lang muna ito. Diyos ko, Day! Iba ang pakiramdam ko sa medalyong yan, Jose. Dapat ay hindi mo yan basta-basta tinanggap sa matandang yon. Ay, teka. Maalala ko pala ang hula ko sa terminal. Baka yan yung something na dapat ay itapon mo bago gumabi. Ay, nako. Itapon mo na yan ngayon din, Jose. Delikado tayong lahat ngayong gabi dahil dyan. Bakit ngayon mo lang naalala, Dora? Sa bagay, late ka na rin palang sumakay. Madilim na rin. Kung ngayon lang natin tatapon yan, baka huli na. Siyak, natubalab na kung ano man ang nasa likod ng medalyon na yan. Ay basta, itapon mo pa rin yan, Jose. Dalian mo na, itapon mo na. Agad ko namang dinampot ang medalyon. Pero nanlaki ang mga mata ko nang kahit na anong gawin ko ay hindi ko ito madampot. Para bang dumikit na ito sa hita ko. Diyos ko, anong nangyayari? Tignan nyo. Hindi ko madampot to. Dumikit yata sa pantalon ko. Oh my gosh, Shane. Ikaw na kaya dumampot. Bilisan mo. Pero nang si Shane na ang dumampot, ay para namang biglang itinulak ang kamay nito. Kahit na anong pilit, ay hindi nito mahawakan ang medalyon. Hala, hindi ko rin mahawakan. Ikaw, Dora, ikaw nakahawak nito kanina. Baka madampot mo. Dapat pala hindi mo na inihagis pabalik kay Jose. Inihagis mo na lang pala dapat sa labas. Late ko na kasing na-realize eh. O siya, tabi ka muna at ako na dadampot. Huwag kang malikot to siya. Baka ibang madampot ko, magsisisi ka. Pero maging si Dora ay hindi na rin niya madampot ang medalyon. Sobrang dumikit na talaga ito sa pantalon ko. Oh my God! Hindi ko na rin madampot! Diyos ko! Bakit kaya? Pati si JC ay lumapit na rin sa kinaroroonan namin. Pati ito ay nakidampot na rin. Tumabi nga kayo, tabi! Ako nang dadampot! Baka isang poging tulad ko lang ang makakadampot niyan. Ang papangit nyo kasi, kaya siguro ayaw magpadampot sa inyo eh. Pero kahit ano ring gawin ni JC, ay hindi rin naman niya madampot ang medalyon. Anak ng... Ano to? Bakit ayaw? Ano man nangyayari sa medalyong yan, boss? Saka bakit ang lamig at umiilaw pa? Hanggang sa walang ano-ano, ay naramdaman ko na lang na biglang humigpit ang hawak ko sa manibela. At gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang mapagtanto kong kusang inililiko ng mga kamay ko ang jeep. Ah! Ano to? Ang mga kamay ko! Biglang hindi ko makontrol ang pagdadrive ko! Ah! Magsikapit kayo na maigpit! Hindi ko na makontrol ang manibela ng jeep! Ay! Diyos ko! Bakit po nililiko ang jeep, Jose? Bakit iniiba mo ang ruta? Hindi na parisa lang nililikuan mo! Oh my gosh! JC! Tulungan mo si Jose! Nakontrol na naman ni Bella! I cannot! Oh my gosh! As in, oh my gosh talaga! Pero kahit tinulungan na ako ni JC,
ay kusa pa rin pumipihit ang manibela. Patuloy pa rin ito sa pagliko hanggang sa mapasok kami sa kanto na papunta kung saan. Dito na kami nagpanik lahat. Into mo na lang kaya, boss. Baka may kailangan lang tayong ayusin, kaya nagloloko manibela. Sinubukan ko namang ihinto ang sasakyan, pero kahit na anong gawin ko, ay ayaw ring huminto. Patuloy lang sa pag-andar ang jeep. Ayaw rin, JC. Parang may mali. Kung saan talagang umaandar ang jeep. Ano, Manong? Kung saan umaandar ang jeep? Sigurado ba kayo? Ay ano, tignan nyo. Hindi naman ako nakatapak sa silinyador. Binitiwan ko ang manibela. Ganun na lang ang kilabot naming lahat nang kusangang pumipihit pa rin ang manibela. Oh my gosh! Bakit ba nangyayari ito? Ano nangyayari sa atin? Saan tayo dadali ng jeep? Kailangan may gawin tayo. Friendship Shane, ikaw ang antingero rito. Baka kaya mong kontrahin ang medalyon ni Jose. Diyos ko, ang hula ko. This means death song nating lahat to. Kung hindi may stop to. Ayoko pang mamatay. Ayoko pa. At lalong nagpanik ang mga pasahero dahil sa sinabi ni Dora. Tinangkapang tumalon ng ibang nasa dulo para makalabas ng jeep. Pero katakatakang hindi rin sila makatalon. Para bang may pumipigil sa kanila. JC, tignan mo kung ano nangyayari sa mga pasahero. Sabihan mo silang kumalma lang at mag-isip ng paraan para matakasan natin to. Pigilan mo silang gumawa ng desperadong hakbang. Saglit namang inisa-isa ni JC ang mga pasahero. Ang mga kababaihan ay nag-iiyakan. Ang mga kalalakihan naman ay hindi mapakali. Maya-maya pa ay muli akong nilapitan ni JC. Boss, may kung ano yatang bumabalot sa jeep natin, parang baluti. Sinubukan ko ring tumakbo palabas eh. Pero para bang may nakaharang. Parang may pwersang nagtutulak sa akin paloob. Mukhang ayaw din tayong palabasin ng jeep. Ano? Masama na talaga nangyayaring to. Wow! Ba't naman ganito? Natotorture na pagka-exotic ng beauty ko. Need pa ako ng apam ko na nag-wait sa akin sa bahay. Oh Lord in heaven, make mercy on us all, please. Save us! Promise, kapag sinave niyo po kami, baka sakali maisipan ko pong magpakalalaki na of all season. Hoy, Shane, ano ka ba? Ba't wala ka pa rin ginagawa? Anong silbi niyang medalyon mo at ang pagiging anak mo ng antingero? Manahimik ka nga, Dora, ang ingay mo. Nagko-concentrate kaya ako. Kaya huwag ka muna magulo. Kumalma ka lang muna. Kukontrahin ko to. Kuya Jose, ganito palang gawin mo habang pinapagana ko ang kapangyarihan ng medalyon ko. Ano? Sabihin mo, gagawin ko kagad para sa ikaliligtas nating lahat. Hubarin mo ang pantalon mong kinakapitan ng medalyon ng gabunan at ihagis mo sa labas. Yan ang kumukontrol sa jeep na ito. Ano? Pero... Sige na kuya, sundin mo na ang utos ko. Kung talagang gusto mong maligtasan natin to, dali na. Wala nang pero-pero, Pause, dali na. Hubarin mo na yung pantalon mo. Huwag ka na maarte. Bilis na, boss. Bakit saan pa tayo dali ng jeep eh? Kasalanan mo kapag may biglang bangin pala sa dulo nito. Mahuhulog tayong lahat. Tepok tayo. Pero wala akong suot na... Wala akong brief eh. Anak niyang patay tayo dyan, bossing. Ano ka ba? Ang sagwa mo naman, driver ka. Huwag na nga. At baka lalo pa tayo mapahamak kapag bumuyang yan yung kwang mong ewan. Shane, gawan mo na lang ng ibang paraan. Dali na. Muling may dinukot si Shane sa bag nito. Isang gunting. Heto, may gunting ako rito. Gupitin mo na lang ang pantalon mo sa palibot ng medalyon at itapon mo. Tapos, ayubarin mo yung t-shirt mo at itakip mo sa butas ng pantalon mo para hindi sumilip ang ano mo. Ay, ano ba ito? Clerkay naman. Ngayon lang ako naka-encounter ng driver na hindi nagbe-brief. So gross to the max. So gross ka dyan, may paganyan-ganyan ka pa. Samantalang, yun naman talaga ang gustong-gusto mo sa apam mo. Kunwari ka pang bakla ka. Tama na nga kayo, Dora. Boss, nasa alanganin na nga tayong sitwasyon. Nagtatalo pa kayo.
Saka nangabalan yung si Shane, no? Sige na, boss. Gupitin mo na yung putotoy mo yung pantalon mo. Tapos, itapon mo na yung malas mong medalyon sa labas. Sabi ko naman kasi sa boss tama ako na yan ang bagay na dapat mong itapon ayon sa hula ni Dora. Hindi ka kasi nakikinig sa akin Mas pinili mo pang isauli sa akin ng porselas na regalo ko sa'yo. Ayan na nga ba ang sinasabi ko sa inyo? Minamaliit nyo kasi masyado ang hula ko. Di ba sinabi ko nga sa inyo, 95% nga na nagkakatro ang mga hula ko. O ngayon sabihin nyo sa akin JC, na chancing lang ang nahabol ko sa inyo. At dahil sa hindi nyo pagsunod sa mga nahuhula ko, eto, pati tuloy ako na nadamay. Sasagutin ko pa sana si Dora, pero napailing na lang ako at inatupag ko na lang ang paggupit sa pantalon ko. Parang nandidiring inihagis ko kagad ang medalyon matapos ko itong magupit. Pero noon naman ako nagulat nang mapansin ko kung saan na kami banda dinala ng jeep. Mukhang napadpad kami sa isang baryo na kasalukuyang may pinagdiriwang na piyesta. Maraming mga banderitas na nakasabit sa paligid. Naririnig na rin namin ang tunog ng mga tambol at kung ano-anong kakaibang mga instrumentong pangmusika. Maiingay rin ang mga tao na para bang tuwang-tuwa sa pagdating namin. Ha? Anong baryo doon napasukan natin, boss? Mukhang may piyesta pa yata. At parang welcome na welcome tayo rito Sa tignan nyo. Wow! Maraming magagandang chicks na nagsasayaw sa paligid. Sarap bumaba at makiparty. Partiin mo yung mukha mo, JC. Tandaan mo, nasa peligro tayo ngayon. Pairalin mo ang kukote mo at hindi yung kamanyaan mo na naman sa magagandang mga chicks. Setup to. Tignan nyo, tumigil na rito ang jeep. Kaya alerto kayo. Huwag na huwag muna kayong bababa. Makiramdam muna tayo at magmasid sa paligid. Nagmasid nga ako sa paligid. Napansin ko ring maraming mahahabang lamesa sa paligid. Ngunit nakapagtatakang walang mga handa na nakalapag sa ibabaw ng mga ito. Nagbubulungan din ang mga tao habang nakangising nakatingin sa sasakyan namin. May ilang kalalakihan pang parang nag-iisip at kaduda-duda ang kilos habang palakad-lakad na paroon at parito. Sa sentro ng baryo ay may isang bagay pa akong napansin. Parang may isang altar at may ribultong nakatayo rito na hindi ko gaanong maaninag kung ano ang itsura. Pero para itong may sungay sa ulo. Para bang isang demonyo. Ay Diyos ko! Bakit ang dami ring mga gwapong nagkalat sa paligid? Pero never ako magpapatukso sa kanila dahil may mali talaga sa lugar na ito. Tama ba ako, Shane? Same lang ba ang kutob natin? Tell me. Tama ka, Dora. Diyos ko, tignan nyo. Kakaiba na ang ilaw na medalyon ko. Ito'y babala na may mga aswang sa paligid. Mga aswang ang mga tao rito sa baryong to. Inakay tayo sa piyesta ng mga aswang. Oh my gosh! Kinikilabutan na talaga, Kesh. Ayoko malapa ang beauty ko ng mga aswang. Friendship! Ano na ngayon ang gagawin natin? Need nating makalis kagad sa lugar na ito. Nang mapagtanto kong kailangan namin ng proteksyon at vulnerable kami, ay pinagmadali ko si JC. Kailangan kong protektahan ang mga pasahero. JC, madali ka. Isara mo at ilakagad ang mga bintana at pinto ng jeep. Walang lalabas at paaandarin ko ulit ang jeep. Baka sakali na wala na ang kontrol ng peking medalyon sa jeep. Dahil naihagis ko na sa labas kanina. Aatras tayo at papaspasan ko kaya kumapit kayo. Mabilis naman akong sinunod ni JC. Ayaw sanang ipasara ng ibang pasahero ang pinto ng jeep dahil balak nilang bumaba. Pero nag-aalangan at natakot naman sila. Kaya isinara pa rin ito ni JC. Kalma lang kayo at huwag kayo magpapalata na natatakot tayo. Alerto kayo. Kung may mga dala kayo riyan na pwede magamit na sandata o pangontra laban sa aswang, ilabas nyo na! Tinangka kong paandarin muli ang jeep. Pero kahit na anong pilit kong i-start, ay paulit-ulit lang na namamatay ang makina. Anak naman ng tokwa, oo. Ayaw mag-start. Ay, ano ba yan? Baka wala kang gasolina. Ang palpak-palpak naman ng biyaheng ito.
Oh my gosh! Manuloka ako sa Yose! Imposible! Kakapagasolina lang namin itong jeep nang dumating kami sa terminal. Na-check din namin maigi ni JC ang jeep bago kami bumiyahe. Walang problema sa jeep, walang sira. Eh bakit tayo mag-start kung wala palang problema? Ibig sabihin lang nito, hindi pa rin lubusang naaalis ang kontrol na medalyon sa jeep. Sinadyaan lahat ng ito, Dora. So anong gagawin natin ngayon? Tutunganga na lang ba tayo at magwi-wait ng miracle, ganun ba? Magdasal na lang tayong lahat. Naniniwala akong malakas ang puwersa ng dasal kung marami at sabay-sabay. JC, sabihan mo lahat ng pasahero na magdasal tayong lahat ng sabay-sabay para sa kaligtasan natin. Ay, ano ba yan? Sana nga pakinggan tayo ni Lord. Parang hindi naman kasi siya pala kinig eh. O siguro, ako lang ang hindi malakas sa kanya sa prayer. Kayo na nga lang ang mag-pray dyan. Masasama naman siguro ako sa prayers nyo. Enough na siguro yon. Hoy, ano ka ba, Dora? Mag-pray ka rin. Kolektibong dasal ito at hindi personal lang. Kung di mo alam, mas pinakikinggan po ng Diyos ang mga dasal ng mas nakararami. At hindi basta personal lang na mga kailingan. Hindi talaga siya nakikinig ng selfish prayers. Ganun pala yon? Now I know. Selfish nga siguro ang karaniwan ng prayers ko. O siya, makikipray na rin ng unselfish prayer. Sabay-sabay pa kaming pumikit at umusal ng kanya-kanyang dasal. Pero nang matapos at muli kaming magdilat ng mga mata, ay laking gulat namin nang mapansin naming naglalapitan na pala sa jeep ang mga tao sa labas. At nang unti-unting nagpapalit ng anyo ang mga ito, ay nagsigawan sa takot ang mga pasahero. Naging nakakatakot at mababangis na mga aswang ang mga ito. Umitim ang kanilang mga kutis, nasing itim ng uling at naglangis na nakakadiring tignan. Mabuwaghag at parang malalagkit ang mga buhok ng mga ito. Ang mga mata ay mapupula at galit na galit kung tumitig. Mauumbok ang kanilang mga nguso dahil sa kanilang mga pangil at matutulis na mga ngipin. Naglalaway pa ang mga ito at labas-masok ang mapupula at mahahabang mga dila. Mababalahibo ang mga braso ng mga ito at ang mga dulo ng mga daliri ay tinubuan ng mahahaba, matutulis, maiitim at matatalas na mga kuko. Umaatungal din ang mga ito sa nakakikilabot na paraan, parang mga leon na gutom na gutom. Mga aswang! Alerto kayong lahat! Ang mga sandata nyo, ihanda nyo na! Mga super duper ugly aswang! Nasaan ba ang pepper spray ko? Try lang nilang lumapit sa akin. Bubulagin ko talaga sila. Don't may mga aswang kayo! Baklaman ako sa paningin ay makamandag pa rin. Sige, subukan nyo. Touch my exotic beauty and you're all patay! Anak ng toko naman oh, nasaan ba ang jungle bolo ko? Kailangan ko kayong protektahan lahat. Hindi ako makakapayag na isa man sa inyo ay malapa ng mga aswang na yan. Gagawin ko ang lahat para matalo sila. Magkamatayan na kung magkamatayan. Pero ililigtas ko kayong lahat. Sa tinuran kong yon, ay napansin kong saglit na napangiti si Shane habang hinahaplos ang hawak nitong medalyon na noon ay umiilaw pa rin. Pagkaraan ay umusal ito ng isang orasyon sa wika na hindi ko maintindihan. Nang madukot ko ang jungle bolo ko sa maliit na compartment sa harap ng jeep, ay inihanda ko na ang sarili ko. Pero bigla naman akong napatulala nang mapansin ko sa harap ng jeep mismo napapalapit ang isang bulto ng lalaki na parang pamilyar sa akin. Naniningkit ang mga mata na tinignan ko kung sino ito. Oh my gosh! Look nyo! Anong creature to? So maitim and so maputi ang buhok at malbas. Lagot tayo nito. Nakakatakot siya. Si Mang Carbano. Tama. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang nagbigay sa akin ng peking medalyon. Ang gabunan na lider ng mga aswang na sinusundan ko. Carbano pala ang pangalan niya. Sabi ko nga set up to para mapadpad tayo dito sa baryo nila.
At biglang nagsalita ng malakas si Mang Carbano. Biglang lumaki at bumangis ang boses nito. Nakapaninindig ng balahibong pakinggan. Maligayang pagdating sa baryo at sa piyesta namin, Jose. Ngayon ay may panghanda na kami sa mga lamesa namin. May pinulot pa ito sa malapit sa bandang kinatatayuan nito. Nang angatin nito yon, ay mismong ang ginupit ko pala na parte ng pantalon ko na dinikitan ng peking medalyon nito. Nakaluloko ang pagkakangising idinikit yon ni Carbano sa bump ng jeep. Salamat sa medalyon kong ito at tagumpay kitang naakay rito. Matagal ko ng plinano ang lahat at matagal din kitang sinubaybayan. Kay dali lang kitang nahikayat dahil sa kabaitan mo, Jose. Hindi ka man lang naghinala. Ang mababait na mga tao ay tunay ngang may hilang mga nilalang. Aswang ka pala, Mang Carbano. Pues, mali ka sa sinasabi mong mahina akong nilalang. Naniniwala akong sa pagitan ng mabuti at masama. Ang mabuti, ang panaging nananaig sa bandang huli. Aba! Matapang! Yun ang akala mo. Pues, tignan natin kung ano ang magagawa ng pinaniniwalaan mo sa baluarte ko. Saka hindi mo alam kung gaano ko ka makapangyarihan. Ngayong gabing ito ay masisimot kayong lahat. Siguraduhin mo lang, Mang Carbano, na kami talaga ang masisimot at hindi kayo. Para sabihin ko sa'yo, may kasama kami rito na anak ng isang antingero. Anak ng antingero? Nasaan ang sinasabi mong anak at ng antingero? Yang bakla ba na yan na kasama ninyo? Na mukhang Shokoy? Aba, hoy! Maka-Shokoy ka riyan, ha? For your information, ang tamang term ay exotic. Ako yun, ano? Kakaimbyernak ka. Samantalang sa ating dalawa, ay di hamak na mas pangit ka. Ugly devil! Samantala, ay siniko naman ako ni Shane at pasimpleng bumulong sa akin. Manong, huwag mo akong ituturo na anak ng antingero. Hindi niya dapat malaman na ako tinutukoy mo. Wala pa ako sa tamang posisyon para kalabanin siya. Ang ate mo magsalitang bakla ka. Ngayon lang ako nakakita ng anak na antingero na bakla. Pwes, huwanda ka malapa ng pelong-pelo ng mga kalahi ko ngayong gabi. Hindi mismo ako ang dudurog sa'yo. Ayoko ng malansang dugo mo. Pwes! In your dreams! Sakan sabihin mo, takot ka lang na mahawaan kita ng kabaklaan ko. Come near me, at isang bite ko lang sa'yo ay magiging isang baklush na aswang ka na. A very ugly baklushin aswang! Hinahamon mo talaga ako. Pwes, mga kasama, simulan na ang paglapa. Yugyugin nyo at sirain ang jeep at lapain silang lahat. Simulan ang masayang kapistahan ng mga aswang! At katakot-takot nga na dinumog na ng napakaraming aswang ang palibot ng jeep. Nagpanik ang lahat ng mga pasahero nang simulang tangkaing itabog ng mga aswang ang jeep. Ang resulta ay naglabasan ng iba, kabilang na si JC at ang magagandang pasahero. Pati naman kami ni na Shane at Dora ay sinikap lumabas mula sa pwesto namin. Hindi ako makapapayag na malapa ng mga aswang si JC at ang iba pang lumabas. Dalawa ang jungle bolo ko. Paglabas ko sa may driver's seat, ay sinigawan ko kagad si JC. JC! Saluhin mo itong jungle bolo! Protekta mo ang sarili mo at ang mga kasama mo!
Haya na sila! Susugurin na tayo! Pagkasalo ni JC ng Jungle Bolo, ay agad itong pumorma at inambaan ang mga aswang sa paligid. Sige, subukan nyo lumapit at matatagpas sa mga kamay niyong mga aswang kayo. Miss Beautiful, dito ka lang sa likod ko. Kayo rin, mga ate at kuya. Huwag kayong hihiwalay sa akin at poprotektahan ko kayong lahat. Yung mga sandata nyo, iambay nyo sa kanila at magtalikuran tayo. Pero sa halip na matakot ang mga aswang sa nakaambang nangingintab na Jungle Bolo ni JC, ay lalo pang umatungal sa galit ang mga ito. Sumugod pa rin ang mga ito habang nakaamba ang mga kamay na may matutulis na mga kuko. Nanang ko po! Atras! Atras tayo kila boss! Para sa backup! Dali! Nagtakbuhan ang mga kasama ni JC papunta sa direksyon namin. Si JC naman, habang paatras na tumatakbo, ay iwinasiwas ang hawak ng Jungle Bolo sa mga aswang na nagtatangkang sunggaban siya. Ang mga nasa loob naman ng jeep na halos mga natrap na ay sinugod din ng mga aswang. Umalingaw-ngaw ang nakakarindi na sigawan. Pero nang sandaling yon, ay napansin kong may tahimik na inuusal na namang orasyon si Shane habang hawak nito ang medalyon na itinatago sa loob ng bag nito. Ang sumunod na nangyari, napansin kong parang napaso ang mga aswang na nagtutulungang yugyugin ang jeep. Umaatungal na lumayo ang mga ito, natakantaka, pero saglit lang yon. Sumugod ulit sila pagkatapos, dahilan para maalarma na naman ako. Hindi! Walang dapat na malapa sa kanila! JC! Tulungan at protektahan natin sila! Ngunit sinugod naman kami ni Mang Carbano at ang mga kasama nitong aswang hanggang sa nagsama-sama rin kami ni na JC. Boss! Ano gagawin natin? Kaya ba natin ang mga aswang na to? Kaya ba ng mga Jungle Bolo natin? Ngayon ay napapalibutan na namin kayo. Kawawa naman kayo. Magpaalam na kayo sa mundo dahil isa-isa na namin kayong lalapain. Uunahin na sana ng mga aswang na sugurin si JC. Ngunit bigla niyang hinila si Shane at iniamba ito sa harap ng mga aswang. Ito! Ang pangit na babae ito, lapain nyo! Iaalay ko siya sa inyo! Basta tigilan at palayain nyo lang kami! Hayop kang konduktor ka! Bitiwan mo ako! Hindi mo alam ang ginagawa mo! Tumigil ka! Wala na kami pagpipilian, kundi ang ialay ka para sa kaligtasan namin! JC! Mali ka! Si Shane ang alas natin dito! Pagganahin mo nga ang kukote mo! Tarantado ka talaga! Huwag kang padalos-dalos! Bitiwan mo siya! Hoy, JC! Huwag kang friendship ko! Much better kung yung babaeng maganda na yan sa tabi mo ang ialay mo! Remember mo yung hula ko sa'yo? Avoid mo ang want mo at embrace mo naman yung hindi mo want. I guess, si Shane ang dapat mong i-embrace. Ew! At bakit ko naman i-embrace ang pangit na babaeng yan? Hindi! Hindi ko maatim! Saka wala kang karapatang diktahan ako, Dora! Saka hindi ako naniniwala sa hula mo! Kalokohan mo! Aba, bahala ka. Kita mo nang nangyayari na ang hula ko kay Jose. Kung ayaw mo maniwala, kiber langs. Pero I'm warning you, huwag mo kaming idamay kapag napahamak ka. At never ever sisimi sa gagawin ko. Walang ano-ano ay biglang itinulak ni Dora ang magandang babae. At nang tangkain itong sunggaban ng mga aswang, ay mabilis naman itong hinila ni JC. Iniamba nito ang Jungle Bolo at iwinasiwas sa mga aswang. Wag! Baliw ka ba, Dora? Ikaw pala itong padalos-dalos eh. Maling-mali ang ginawa mo. At dahil dyan, kayong dalawa ni Shane ang itutulak ko ngayon sa mga aswang. Kayong dalawang mga pangit kayo ang dapat na malapa. Galit na ipinagtulakan ni JC sina Dora at Shane sa harap ng nanggigigil na mga aswang. Sinikap naman pumalag ni Dora at nanlaban kay JC. Pero mas malakas si JC
Ngunit bago tuluyang maitulak ay naisipang hatakin ni Dora ang magandang babae. Kaya naman ay tatlo sila ni Shane ang natumba sa harap ng mga aswang. Pero sa halip na sunggaban sila ay katakatakang umiiwas ang mga ito sa kanilang tatlo. Napapaatras ang mga ito na parabang may puwersang nagtutulak sa kanila palayo. Ang mga mukha nila ay parabang nandidiri at takot na takot. Maliban kay Mang Carbano na galit naman ang itsura. May malakas na kontrang enerhiya ang bumabalot sa isa sa mga ito. Mga kasama, gawin niyo ang lahat ng paraan para mapaghiwalay-hiwalay sila at para matukoy ko kung sino sa kanila ang banta sa atin. Sa narinig ay mabilis na yumakap ng maigpit si Dora kay Shane. Ganon din sana ang gagawin ng magandang chicks, pero naunahan na ito ng isang aswang na sumugod dito. Ang dalawa pang aswang na susugod naman sana kina Shane at Dora para paghiwalayin sila ay biglang napaatras nang biglang iamba ni Shane sa mga ito ang hawak nitong medalyon na nang malantad ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Sabay-sabay na napatakip ng mga mata ang mga aswang sa biglang liwanag na yon. Medalyon ng isang makapangyarihang antingero! Hindi ito maaari! Pwes! Biglang may pinagana si Mang Carbano at mula sa katawan nito ay sumaboy ang manipis. Biglang may pinagana si Mang Carbano at mula sa katawan nito ay sumaboy ang manipis na itim na usok sa paligid. Ang resulta ay nakontra nito ang nakakasilaw na liwanag ng medalyon ni Shane. Biglang humina ang liwanag nito. Samantala ay sinamantala naman sanang iligtas ni JC ang magandang chicks sa kamay ng isang aswang. Pero nang makontra ang liwanag ng medalyon ni Shane ay kagad siyang nakita ng aswang na yon, kung kaya mabilis siyang inundayan ng isang pahampas na kalmot. Nadali ang braso ni JC ng matatalim nitong mga kuko. Ayop kang aswang ka! Ngayon, etong sayo! Pero hindi nakasulit si JC dahil mabilis na tumalilis ang aswang at inihagis ang hawak nitong magandang chicks kay Mang Carbano. Ito ang gusto ko, ganda! Isang maganda, mabago, at sexy na chicks. Batang-bata at sariwa, kay sarap sa ilong ng samyo ng kanyang dugo. Ngayon, panoorin nyo kung paano kung manlapa. Malakas na napasigaw si JC nang brutal lang ang lapain ni Mang Carbano ang magandang chicks. Malakas nitong inuunday ang nagtutulisan at nagtatalasan nitong mga kuko sa dibdib ng babae at malakas na dinukot at binaltak ang puso nito. Nilamutak yun ni Mang Carbano sa katakam na takam na nilantakan. Makaraan ay pinagluray-luray nito ang buong katawan ng chicks. Nandiri kaming lahat at pinanginigan ng mga katawan nang ipakita sa amin ni Mang Carbano ang pira-pirasong laman ng magandang babae. At sarap talaga! At sobrang malinamnam! Samantala, habang nilalapa pa ni Mang Carbano ang chicks na yun, ay pasimple akong nilapitan ni Shane. May mga ipinagtapat ito sa akin ayon dito. Matagal na palang sinusundan ng ama nito si Mang Carbano na nagpapanggap na isang antingero. Nalaman ko ring ito pala ang dahilan ng taon-taong pagkawala ng mga kapwa ko driver. Mga driver daw pala talaga ang target ni Mang Carbano para patuloy na may maligaw sa kanilang baryo tuwing kapistahan nila. Ilang beses na rin daw tinangka ng ama ni Shane na wakasan ang kasamaan ng lahi ni Mang Carbano, pero hindi raw ito makahanap ng tiyempo. Isa pa, dahil matanda na ito, ay kulang na raw ang lakas nito para makipaglaban. Kailangan daw nito ng makakatulong para sa mga plano nito. Pumayag naman daw si Shane na tulungan ng ama, kaya ito ang nagpatuloy sa lihim
na pagbubuntot nito at pagmamanman kay Mang Carbano. Kahit po ikaw ay matagal na rin po kitang sinusubaybayan. At nakikita kong ikaw makakatulong ko para sa plano namin ni tatay na lipulin ang lahat ng mga aswang sa baryong ito. Ako? Pero bakit ako? Kasi ay isang lalaki na malakas pa ang hinahanap namin ni tatay. Hindi pwedeng isang babae para mapagana ang lahat ng kapangyarihan ng medalyong to na nasa akin. At nasa iyo rin ang mga kwalipikasyong kailangan na bagay magdala ng medalyong ito. Saka isang driver din talaga ang kailangan para wakasan ang lahat ng ito. Nagulat ako nang iabot at ibigay sa akin ni Shane ang umiilaw-ilaw na medalyon. Ramdam ko ang kakaibang init nito at kumikibot-kibot pa. Tatanggapin ko na sana ito, pero biglang naramdaman ko na para bang gumagapang ang init ng medalyon sa buong katawan ko. Makaraan ay kusa ko itong isinuot. Para bang ito ang nag-uudyok sa akin. Bigla rin parang alam ko na kagad kung paano ito pagaganahin at ang lahat ng kapangyarihang taglay nito. Para bang otomatiko ang nangyayari sa isip ko. Nang lingunin ko muli si Shane, ay nakita kong maluwag na maluwag ang pagkakangiti nito. Ayan! Nararamdaman ko ng tuluyan na sumanib sa iyo ang enerhiya at espiritu ng medalyon. Ngayon, ay sa'yo na nakaatang ang papel para iligtas kaming lahat at para lipulin ang buong angkan ni Mang Carbano. Dahil napalakas ang pagkakasabi ng mga yun ni Shane, ay narinig ito ni Mang Carbano. Nabitiwan nito ang nilalantakan at galit na bumaling sa amin. Hindi nyo malilipol ang buong angkan ko! Kailangan mapatay nyo muna ako bago mangyari yun. Pero malabo! Dahil lubang makapangyarihan akong pinuno ng mga aswang! Noon ay buong tapang ko nang sinagot si Carbano dahil kampante ako sa taglay kong kapangyarihan ng medalyon. Ramdam na ramdam ko kung gaano kalakas ang enerhiya nito. At gaano ka man ka makapangyarihan, Mang Carbano? Makakaya mo naman kaya ang mga kapangyarihang taglay ng medalyon ko? Ikaw? Ikaw ang anak ng antingero? Imposible! Hindi mo ko malilinlang, Jose! Nabigyan na kita ng peke kong medalyon at naakay rito sa pamamagitan nun. Tapos ikaw ang anak ng isang antingero? Sinungaling! Hindi ko ba alam na gumagawa ka lamang ng kwento para pagtakpan ang katotohanan wala kayong laban sa akin? Wala kang alam! Makapangyarihang alam pala. Pero hanggang dun lang yun. Kakakurampot lang pala ang laman ng utak mo. Nakikita ang bansot ko medalyon, ha? Ito lang naman ang lilipol sa inyong lahat ng mga kampon ng kadiliman. Nang sandaling yun, ay naglabas ng kakaibang ilaw ang suot kong medalyon. Naramdaman kong may kusang gumana rito. Pinakiramdaman ko ang sarili ko. Bigla ay parang may mga bagay sa paligid ang naglalabas ng kakaibang kulay berdeng kinang na palagay ko ay ako lang ang nakakakita. Una ay ang peking medalyon na nakadikit sa bumper ng jeep. Parang may enerhiyang sinisipsip ang medalyon ko mula rito. Yung pala ay nagsisilbi itong medium para matukoy ko ang mga kahinaan ni Mang Carbano. Isa kasi itong bagay na galing dito. Ikalawa ay si Mang Carbano mismo. Matapos matukoy ng medalyon ko ang mga kahinaan nito, ay isa-isa ko namang natukoy kung gaano kalakas ang mga kapangyarihan at mga abilidad nitong taglay. Dahil naman sa mga ito, ay alam ko na kung paanong kukontrahin ang mga ito gamit ang iba't ibang kapangyarihang taglay ng medalyon ko. Ikatlo ay ang rebulto sa gitna ng baryo. Dito pala nagbubuhat ang mga kapangyarihan ni Mang Carbano. Ang panghuli ay bumalik ang paningin ko sa jeep. Kumikinang din ito. Noon din ay alam ko na ang lahat ng dapat kong gawin para matalo ang buong hukbo ni Mang Carbano. Bakit ngayon ko lang napansin?
Bakit nasa iyo pala ang medalyon ni Isko? Pwes, kahit nasa iyo pa yan, hindi mo ako matatalo. Mas malalakas sa mga kapangyarihan taglay ko kaysa dyan sa medalyon ni Isko. Pwes, kung ganun, patunayan mo sa gawa at hindi lang sa salita, Mang Carbano! At doon na nga, tuluyang nagwala si Mang Carbano. Ang lakas ng loob mong hamunin ako. Pwes, ngayong gabi ito ay tatapusin na namin kayong lahat. Naghihintay na si Balama sa mga ihahain kong dugo at laman ninyong lahat. Ang dugo at laman mismo mo, Jose, ang unang-unang ihahain ko sa kanyang altar. Mga kalahi! Kumanda kayo! Sumurin sila! Dito na ako mabilis na kumilos. Una, ay dinampot ko ang peking medalyon ni Mang Carbano na idinikit nito bandang una sa bumper ng jeep. Bali wala na sa kapangyarihan ng medalyon ko ang epekto nito. Kay dali ko lang nadampot. Makaraan ay malakas ko tong inihagis sa harap ng papasugod na si Mang Carbano. Sumabog ito at lumikha ng apoy na humarang sa grupo nila. Pero kinontra ito ni Mang Carbano. Agad itong nagpalabas ng manipis na itim na usok at pinatay ang apoy. Kahit na anong gawin mo, ay di mo kami mapipigilan, Jose! Nalalapit na ang iyong wakas! Sa kabilang banda, nang sandaling hindi pa naaapula ang apoy na nilikha ng inihagis kong peking medalyon, ay sinamantala naman yun ni Shane para akayin sina JC, Dora at iba pang kasama namin pabalik sa jeep. Mga ate, mga kuya, magsasakay tayo muli sa jeep. Dali! Protektado tayo sa loob ng jeep dahil nababalot na ito ng pinagana kong kapangyarihan ng medalyon kanina. Hindi tayo dapat makuha ng mga aswang. Tama nang isa lang sa atin ang nalapa. Ayoko nang masundan pa yon. Pero, paano naman si boss? Sasamahan ko siya, tutulungan ko siya lumaban sa mga aswang. Sayang naman to jungle bolo na binigay niya sa akin kung di ko magagamit. Hindi na kailangan, JC. Baka lalo lang siya mapahamak dahil sa'yo. Tatanga-tanga ka pa naman. Saka kayang-kaya na ni Manong Usian. Dili binigay ko na sa kanya ang makapangyarihang medalyon ng tatay ko. Kaya tara na! Una, ay nag-alangan pang sumunod si JC. Pero, nang muestrahan ko siya na ako nang bahala, ay sumunod na rin siya kina Shane. Sige na! Sumakay ka na, JC! Ako nang bahala rito! Kayang-kaya ko na to! Nang muli kong harapin si Mang Carbano at ang mga kasama nitong galit na mga aswang, ay napansin kong nagpapagana na naman ito ng kapangyarihan nito. Nagpapalabas na naman ito ng itim na usok na unti-unting kumakapal. Noon din ay alam ko na ang pakay nito. Padidilimin nito ang paligid nang sa ganun ay hindi ko sila makikita at para mas madali nila ako na mahuhuli. Ang ginawa ko naman ay kinontra ko ito at nagpalabas naman ako ng manipis na puting usok na unti-unti ring kumakapal. Ang puting usok na ito ay silang mga aswang lang ang makakakita. Matatakpan nito ang kanilang mga paningin. Kaya naman ay nangangapa sila na hinanap ako. Buisit! Nakukontra ang pinagana ko! Pwes mga kasama, paganahin ninyo ang talas ng pang-amoy ninyo para matuntun pa rin natin ang buisit na Jose na yan! Gawin nyo ang lahat ng paraan para siya ay mahuli! Nakita kong magpapagana naman sana ng ibang kapangyarihan nito si Mang Carbano. Pero bago pa man ito maisagawa yon, ay ipinasya ko ng unahan ito. Mabilis kong tinakbo ang jeep at sumakay rito. Oh my gosh! Bakit ka bumalik, Jose? Ayun pa ang mga aswang mo! At so ugly nilang pinuno! Dapat mo siyang i-kill! Hindi para takasan lang! Ano ang susunod mong gagawin? Wala bang inuudyok sa'yo, medalyon? Meron, Shane. Kailangan natin banggain at sirain ang altar at ang ribulto sa gitna ng baryo. Yun ang inuudyok sa akin ng medalyon. Doon daw nagmumula ang kapangyarihan ni Mang Carbano. Nasa ribulto ni Balam ang itim na diamante ng kanyang kasamaan. O sige na, ano bang ginagawa mo? Banggain mo na ang altar ng mga demonyong yan!
Pagod na ako. At gusto ko nang makauwi. Miss na miss ko na ang apam ko. At pinaandar ko na nga ang jeep nang isa-isa ring udyukan ako ng mga pasaherong nagmamakaawa ang mga muka na may kasamang matinding takot at trauma. Talagang naawa ako sa kanila. Pinaharurot ko ang jeep habang may pinagaganang kapangyarihan. Pinakapit ko sa bumper ng jeep ang isang puting parang ulap. Magsisilbi itong matibay na shield para hindi mawasak ang jeep at para tuluyang madurog ang altar at tribulto na sasagasaan ko. Nagmistulang mga zombie ang nagkalat na mga aswang sa daan. Palibhasa ay natatakpan ang kanilang mga mata ng puting usok na sila lang ang nakakakita. Pinagbabangga ko sila kahit na kumakaldag-kaldag ang sasakyan at magkauntog-untog na kami. Hanggang sa wakas ay nakarating kami sa gitna ng baryo. Doon ko na tuluyang binangga ang malaking altar at malaki ring ribulto ng demonyo na si Balam. Malakas na sumabog ang altar dahil sa impak. Nagkalat sa ere ang mga piraso ng ribulto at altar. Kumalat din ang apoy na bunga ng matinding kolisyon. Sumunod ay umugong ang sabay-sabay na atungal ng mga aswang sa paligid. Pinakamalakas ang atungal ni Mang Carbano. Ang ribulto ni Balam! At ang itim na diamante ko! Hindi totoong nawasak! Hayop kang husika! Nilinlang mo kami! Hindi pa rito magwawakas ang aming lahi! Babalikan ka namin! Dahil sa lakas ng impact ng pagkakabangga ng jeep sa altar at tribulto, lahat ng mga kasama ko ay nangahilo at kagad nawalan ng malay. Ako naman ay nasaksiyan ko pa ang nangyari kay Mang Carbano at sa lahat ng mga aswang bago ako tuluyang nawalan ng malay. Dahil nasira na ang diamanting itim ni Balam, ay isa-isa ngang nanghina ang mga aswang. Nagsiusok ang kanilang mga katawan at nagsilaban sa apoy. Nangalat sa buong baryo ang apoy. Nagmistulang aftermath ng gera ang paligid na tulad ng sa mga palabas. Nang muli kaming panumbalikan ng malay ay madaling araw na. Takang-taka kaming lahat nang makita naming nasa highway na kami ulit at wala na kami sa baryo ng mga aswang. Nasaan na tayo? Bakit nandito na ulit tayo sa highway? What happened sa mga aswang kagabi, Jose? Nanipol mo ba ang lahat ng mga aswang, lalo na ang kanilang pinuno? O panaginip lang ba ang lahat ng iyon? Siyempre natalo ko sila, Dora. Nawasak ko ang altar at tribulto ni Balam at ang diamanting itim na pinagmumulan ng kapangyarihan ni Mang Carbano. Totoo ba talaga yan? Nasaan ang katibayan mo? Ay ano? Wala ka bang mga mata? Tignan mo ang bumper ng jeep natin. Yupi-yupi. Napalis niyang pagbumukha mong puro kanto sa dami ng yupi. Tsaka kita mo naman, may mga bahid pa ng dugo na galing sa mga aswang na sinagasahan kagabi ni boss. Pati gulong at tagiliran ng jeep, puro gasgas din. Saka lahat tayo, may mga pasa tayong lahat. O baka gusto mong dagdagan ko pa mga pasa mo para lang maniwala ka? Ano, gusto mo? Ang harsh mo naman. Pwede bang kiss na lang? Dito gusto kong maranasan kung paano kaya makiss ng isang JC na pogi pero kulang-kulang ang kukote. Hayop kong bakla ka. Upak gusto mo? Boss, pigilan mo ako, boss. Susugal-galin ko talaga ang bunganga ng baklang yan. Nagtatawanan ang mga pasahero sa eksenang yon ni JC at Dora. Matapos yon, ay itinuloy na namin ang biyahe pa uwi. Pagdating namin sa bayan ng Rizal, ay doon na kami naghiwa-hiwalay. Nagpasalamat ang mga pasahero sa pagliligtas ko sa kanila. Pero sinabi kong mas dapat na magpasalamat sila kay Shane dahil sa totoo lang ay ito ang talagang may malaking papel sa kaligtasan naming lahat. Samantala si JC naman ay tahimik at nahihiyang lumapit kay Shane. Seryosong humingi ito ng tawad sa dalaga. Wala yon. Kalimutan mo na. Kundi sa pangit na pagmumukhang ito na pilit mong pinabababa at kung ipinilit mo pa rin na magandang chicks kapalit ko. Wala na sana kayong lahat ngayon.
Kawawa rin tuloy yung magandang chicks. Dapat kasi, hindi mo nalang pinasakay eh. Ayun, nalapa pa tuloy ni Carbano. Kasalanan mo. Ay nako, lesson learned mo na rin yan, JC. Yung mga bagay sobrang hindi mo want now ay pwedeng maging dahilan ng kaligtasan mo tomorrow. Kaya don't judge a person based lang sa itsura niya. Ang true na beauty ay hindi pang outward, kundi pang inward. Meaning to say, is yung kabutihan ng iyong loob. Tapang, malasakit sa kapwa at lahat ng good qualities sa isang tao. Sa akin na lang, matuto ka sa akin. I don't call this face ugly ever, but rather exotic beauty, o diba? Correct me if I'm wrong, and I thank you. Oo na, tama ka na lahat-lahat, Dora. Basta, wag mo lang akong turuan ng kabadingan mo sa pagsasalita. Hindi ko maintindihan. Ang sakit mo sa tenga, sa totoo lang. Kumbaga sa kante, sintonado ka kung magsalita. At least, hindi ako full na kaparis mo, ano ah? Pero, full naman ang mukha mo. Hoy, correction. Exotic beauty to, ano ah? Oo na, exotic na Jurassic. Nako, hindi ba kayo titigil ha? Nasaan ba ang jungle bolo ko ha? Nang tagpasin ko na mga dila ng mga to. Nang sandaling yon, ay biglang nagtakip ng bibig at mata si Shane nang may mapagtanto. Oh my gosh! My dear eyes! Totoo ba to? Ang bungo mo lumitaw! Hanggang ngayon po, ay hindi ko pa rin makalimutan ang mistulang bangungot na yon na naranasan ko sa mga aswang. Malalim akong napapabuntong hininga sa tuwing naaalala ko yon. Hindi biro-biro ang mapaharap sa mga aswang. Natutunan ko sa karanasan kong yon na huwag basta-basta magtitiwala sa mga tao, maging mapagmatsyag at mapagmasid sa mga taong bait-baitan. Sa mata raw makikita ang totoong intensyon ng tao. Hindi ko napansin noon ang mga mata ni Mang Carbano dahil mailap ang kanyang mga mata at iwas tumitig sa akin. Yung pala mismo ay senyales na hindi talaga ito mapagkakatiwalaan. Lalo na sa panahon natin ngayon, Sir Blair, mas lalong kailangan nating maging alerto. Sabi nga, trust no one but yourself. Hanggang dito na lang po, Sir Blair. Sana po ay may napulot na aral ang lahat ng inyong mga giliw na tagapakinig. Muli, ako po si Jose na nagpapasalamat sa inyo ng marami sa pagbibigay buhay sa salaysay ng aking kwento. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pakikinig at pagsuporta sa aking YouTube channel na The Voice Addict. Pindutin niyo na rin po sana ang subscribe button at ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong kwento at mag-iwan na rin po kayo ng isang comment. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga idol.